Impulsive buyer ka ba? Ikaw ba yung tipo na nagbabrowse ka lang sa Lazada, sa Shopee, magugulat ka na lang nakapag-checkout ka na pala dahil nagustuhan mo yung isang bagay at nagdesisyon ka base sa kung ano yung nararamdaman mo o yung emotion mo. So ito baka gusto mo i-consider yung 7 questions for financial stewardship. Ito yung mga bagay na pwede nating itanong sa sarili natin for us to reflect kung tama ba yung magiging buying decision natin sa isang bagay or sa paglo-loan or sa pagkuha ng mga subscription. Unang question, will it glorify God? May mga bagay na nabibili tayo, na a-acquire, na minsan nakakaapekto to sa time natin sa ating Panginoon. Or minsan naman, 'pag binili na yung mga bagay na nabibili natin, nawawalan na rin tayo ng time sa family natin or minsan may mga bagay na, hindi maganda sa kalusugan natin or delikado. Pero kung sa tingin mo na okay naman yung bagay na yan na bibilhin natin, so punta tayo ngayon dito sa question number 2. Can you afford it? Kaya mo ba siyang bilhin? Ibig sabihin, kapag binili mo ba siya, wala bang, maaapektuhan o hindi ba maaapektuhan yung budget mo o ng family mo sa araw-araw? Kung sa tingin natin na okay naman, hindi naman ito makakaapekto, tignan natin 'tong number 3. Do you need it? Kailangan mo ba siya talaga? Minsan kahit ako may mga bagay ako na nabili. Pagdating sa akin parang hindi ko naman masyadong nagagamit. So 'pag binalikan ko yung sarili ko, so ibig sabihin parang nagbase ako sa emosyon ko. So nagbase ako sa kung ano yung gusto ko, hindi yung sa kung ano yung kailangan ko. So kung okay naman kung sa tingin mo na kailangan mo siya talaga at makakatulong siya sa'yo, punta ka sa question number 4. Do you need it now? Kailangan mo ba siya ngayon or baka puwede namang, padaanin mo muna yung ilang mga araw, ilang linggo o kahit isang buwan para makapag-isip ka. Kasi minsan may mga pagkakataon na, habang lumilipas ang panahon, mo na, parang hindi ko naman siya pala kailangan or meron naman palang ibang bagay na puwede kong gamitin na makakaraos naman ako dito sa bagay na mga ginagawa ko. Pero kung sa tingin mo na kailangan mo na talaga itong bagay na 'to, punta ka ngayon dito sa number 5. Is it the best deal? Nag-canvas ka ba? Tumingin ka ba sa ibang platform? Huwag yung kung saan tayo nakakita lang, doon na tayo bibili. Tingnan rin natin yung mga reviews or mag-research ka tungkol dun sa item na yon kung okay ba yung item na mabibili mo. Pati syempre, yung seller na pagkukuhanan mo. So number 6, do the key people in your life agree? Halimbawa, isa kang estudyante, tapos may bibilin ka na medyo may kamahalan or subscription, kinonsulta mo ba yung magulang mo? Or kung ikaw ay married na, kinonsulta mo ba yung iyong asawa? Kung parehas kayong nag-agree sa bagay na yan, punta ka dito sa number 7 and last. Pinag-pray mo ba yung bagay na yan? Alam mo, napakahalaga na sa lahat ng mga bagay, maliit man o malaki, lagi natin dapat sinasama ang Panginoon. Ito yung nilalagay natin si Jesus Christ sa center ng buhay natin. So, kung sa tingin mo na binigyan ka ng Panginoon ng peace, binigyan ka niya ng confirmation na anak, sige, bilhin mo yung bagay na yan. Okay ako dyan. So, dun natin siya bilhin. Dun natin siya i-acquire kung ito ba ay loan or ito naman ay ibang mga bagay. Enjoy natin yung blessing ng Panginoon. Ang mahirap lang kapag nakapagdesisyon tayo ng hindi kalooban ng Panginoon, whether maliit o malaki, palaging may consequences. So, salamat sa iyong panonood at sana makatulong sa iyo itong mga questions na ito. So, leave ko lang ng comment sa baba at kung gusto mong ituro ito sa Bible study group ninyo, mag-iiwan ako ng link sa baba para pwede mo siyang magamit. So muli, ito si Kuya Paul ng Growing Christ. God bless.